Ang palabas ay nagsimula sa huling laban ng panlalaking basketball sa pagitan ng kabilang koponan at ng Seren High School kung saan naglalaro rin ang ating pangunahing karakter na si Dayang. Isa siya sa mga magaling na manlalaro at may responsibilidad na buhatin ang koponan. Habang ang mga scout mula sa mga unibersidad ay andoon din upang obserbahan ang mga manlalaro, importante rin kay Dayang na makakuha ng scholarship. Sa isang flashback, ipinapakita sa atin ang isang eksena bago magsimula ang laro kung saan dumating ang kasintahan ni Dayang na si Jang para kausapin siya. Sinabihan siya nito na galingan sa paglalaro upang mamangha ang lahat. Gayunpaman, napansin niyang ang pag-aalala nito at tinanong ito kung anong problema. Noong una ay tumanggi itong sabihin sa kanya, ngunit matapos siyang pilitin ni Dayang, isiniwalat nito ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Nagulat si Dayang nang marinig ito pero tumuloy pa rin siya sa paglalaro. Sa kasalukuyan, ang koponan ni Dayang ay malapit ng matalo. Tumingin siya sa paligid ngunit hindi nakita si Jang, hindi siya nagdalawang isip na tumigil sa paglalaro at nagmamadaling lumabas ng court. Pinakiusapan siya ng coach at ng madla na magpatuloy sa paglalaro ngunit hindi siya nakinig sa kanila at umalis. Sa labas ay nakipagkita siya kay Jang at sinabi dito na siya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay at ang kanyang kinabukasan. Dito malalaman natin na umalis siya sa laro upang pagaanin ang loob ng kanyang kasintahan. Sa susunod na eksena, sila ay nagpakasal at kasunod nito ay pinanganak ni Jang ang kambal na si Xia at Shiwu. Ang pamumuhay nilang dalawa ay umiikot na lang sa kung paano kumita para sa kanilang pamilya at alagaan ang kanilang mga anak. Paglipas ng 18 taon, si Dayang ay namamalagi na sa bahay ng kanyang kaibigan na si Go Jokjin na isang milyonaryo. Ang kanyang relasyon kay Jang ay hindi na nagiging maganda, na dahilan kung bakit malapit na silang maghiwalay. Si Dayang na hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay nagtatrabaho bilang isang taga-ayos ng appliances, habang si Jang ay isang reporter sa iba't ibang kumpanya ng media. Ang kanilang kambal na anak ay nag-aaral sa parehong paaralan kung saan sila nag-aral dati. Kahit hindi nakatira si Dayang sa iisang bahay kasama sila, mahal niya ang kanyang mga anak at madalas niyang inilalabas ang mga ito tuwing tanghali. Sa pamamasyal na ito, nagtanong siya tungkol kay Jang at tiniyak sa kanila na kapag nakakuha siya ng promosyon, maaari na silang maging isang pamilya muli. Isang araw sa trabaho, sabik na hinihintay ni Dayang ang senior manager na i-anunsyo ang kanyang promosyon. Siya ay nadismaya nang ang manager ay nag-promote ng tao na hindi niya inaasahan. Labis niya itong kinagalit at hinarap ang manager upang malaman ang katotohanan. Bilang tugon, binatikos ng manager ang kawalang edukasyon ni Dayang at iniinsulto ang kanyang pamilya. Galit na galit, inatake ni Dayang ang manager at inuntog ang ulo niya sa ulo nito at ibinagsak ito sa lupa, pagkatapos ay pumunta siya ng opisina at idineklara ang kanyang pagbibitiw. Sa susunod na eksena ay binisita niya ang kanyang matandang customer at doon niya napansin ang isang booklet na nagsasabing gusto mo bang maging bata ulit? Mahina siyang sumagot ng oo at umalis. Maya-maya noong gabi, pumunta siya sa dati niyang eskwelahan at pumasok sa basketball court habang naaalala kung gaano siya kadesperadong isulong ang kanyang karera sa paglalaro. Pagkatapos ay kumuha siya ng bola, nagnanais na gawin siyang bata ng Diyos kung siya ay makapuntos, sinubukan niya ng maraming beses ngunit nabigo. Gayunpaman, nang magpasya siyang bigyan nito ng huling pagkakataon, siya ay nakapuntos at naging bata ulit. Wala siyang ideya tungkol dito at pumasok sa malapit na tindahan para bumili ng pagkain kaya nagulat siya nang makita si Xia na nagtatrabaho bilang kahera dito. Sa pag-aakalang siya pa rin ang matandang Dayang, pinagalitan niya ito dahil sa pagtatrabaho nang hindi nagsasabi sa kanyang mga magulang at sinubukan na ihatid siya sa labas. Hindi alam na ang batang lalaki ay ang kanyang ama. Sumigaw pabalik si Xia at tinawag siyang estranghero. Nang makita ni Dayang ang kanyang refleksyon sa salamin at napagtanto na siya ay naging bata, siya ay lubos na hindi makapaniwala. Pagkatapos ay dumiretso siya sa apartment ng kanyang kaibigan, ngunit hindi rin siya nakilala nito at pilit siyang pinalabas sa gusali. Inatake siya gamit ang ilang pares ng mga laruan at sa oras na ito ay napansin nito sa mesa ang kanilang larawan noong high school. Kinuha niya ang larawan at inihambing ito sa mukha ng bata na sinasabing siya si Dayang. Nabigla siya nang makita ang dalawang mukha ay magkapareho at sa wakas ay nakumbinsi siya na ang batang lalaki ay ang kanyang kaibigan na si Dayang na bumalik sa kanyang nakababatang sarili. Pagkatapos ay umupo ang dalawa at tinanong si Dayang kung bakit siya naging binata muli. Nilinaw nito na binigyan siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon upang mabuhay at gawing tama ang lahat.
Sa sandaling ito ay malalaman natin na akala ni Dayang ay masaya si Jiang sa paghihiwalay nila ngunit wala siyang ideya kung gaano siya nito namimiss. Siya ay masaya nitong mga nagdaang araw dahil siya ay nakuha para sa isang interview sa JBC News, isa sa sikat na kumpanya sa bansa. Kinabukasan, dinala ni Jin si Dayang sa Seren High School at nagpas siyang i-enroll siya rito. Ito ang parehong paaralan kung saan nag-aaral ang kambal. Sa panahon ng proseso ng pagpasok ay nakilala ni Jin ang guro ni Dayang at agad na nahulog sa kanyang kagandahan. Sa susunod na eksena, si Dayang ay inilagay sa parehong klase kung nasaan ang kanyang anak na babae at ipinakilala bilang si Wuyang. Nang makita siya ni Xia ay agad siya nitong nakilala bilang lalaking nang inis sa kanya noong gabi. Sa pag-aakala na sinusundan siya nito, hinarap niya ito sa rooftop ng paaralan kasama ang dalawang kaklase saka pinagbantaan at sinabihan na lumayo. Siya ay nagulat nang makita ang kanyang inosenteng anak na umaarte na parang bully. Maya-maya ay napansin niya ang kanyang anak na lalaki na nakaupo mag-isa sa cafeteria. Nilapitan niya ito upang kaibiganin nang dumating doon ang isang grupo ng mga bully kasama ang pinuno na si Jasong na siya ring kapitan ng high school basketball team. Binato nito ng bola si Shiwu saka tinukso. Hindi matiis ni Wuyang na mabuli ang kanyang anak sa harap niya at nagpas siyang turuan si Jasong ng leksyon. Pagkatapos ay tinawag niya si Jasong at ipinakita ang kanyang husay sa basketball para makipagduelo sa kanya sa harap ng lahat. Ang mga estudyante sa cafeteria ay humanga kay Wuyang sa kanyang pag-uugali nang harapin niya ng mahinahon ang sitwasyon. Sa susunod na eksena ay lumabas si Wuyang para manigarilyo at nagpas siyang gawin ito sa likuran na bahagi ng paaralan. Sa kanyang pagkadismaya ay nakita niya si Xia doon na naninigarilyo mag-isa. Nang makita ang kanyang anak na nalululong sa masamang bisyo, bilang isang ama ay sinigawan niya ito ngunit hindi siya pinakinggan ng batang babae at umalis. Nang magsimula na siyang manigarilyo, nahuli siya ng isa sa mga guro ng paaralan at dinala sa silid ng punong guro. Doon niya sinabi na pareho sila ni Xia na may kasalanan at hindi nagtagal ay dinala siya sa opisina. Naniniwala si Wuyang na kung papagalitan ng mga guro si Xia ay baka tumigil na siya sa paninigarilyo. Sa kasamaang palad, sa halip na pagsabihan ito ng guro ay pinalo nito sa ulo ang batang babae ng matigas na libro. Hindi ito kayang makita ni Wuyang kaya hiniling sa guro na tumigil, saka pinigilan ang kamay nito. Nagalit ang guro sa kanilang pag-uugali at hiniling sa kanila na papuntahin ang kanilang mga magulang. Maya-maya ay dumating si Jiang sa opisina at kinausap ang guro saka ipinagtapat na ang sigarilyo na ginamit ng kanyang anak ay pag-aari niya. Pagkatapos ay napansin niya si Wuyang na nakaupo sa tabi nila at nagulat siyang makita ang itsura nito eksaktong katulad noong nag-aaral pa ang kanyang asawa. Lumakad dito palapit sa kanya at sinuri siya hanggang sa hilingin ng guro sa kanya na layuan si Wuyang. Kasabay nito ay dumating din si Jin at sinabing anak niya si Wuyang na ikinagulat ni Jiang. Kinagabihan nang matapos ang klase, napansin ni Wuyang ang grupo ng mga bully na nasa likod ng kanyang anak at nagpas siyang sundan sila. Sa kabutihang palad ang mga ito ay umalis at ang kanyang anak naman ay pumunta sa court para mag-practice. Dito nalaman ni Wuyang na ang kanyang anak ay talagang interesado sa basketball ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya, dahil alam niyang walang mga kaibigan ang anak niya. Lumapit siya dito at hinamon sa isang face-off. Magkasama silang naglaro ng ilang oras at bumuo ng isang uri ng pagkakaibigan, habang si Jiang naman ay namamasyal kasama ang kanyang kaibigan na si Aaron. Doon iminungkahi ng kanyang kaibigan na kalimutan na niya ang kanyang mga alalahanin at mabuhay sa gusto niyang paraan. Kasunod nito ay ipinikit ni Jiang ang kanyang mga mata at sinubukan na lapitan ang isang lalaki na nakatayo sa malapit, nang muntik na siyang mabangga ng kotse. Sa kabutihang palad ay dumating doon si Wuyang sa tamang oras at niligtas siya, pagkatapos ay sinamahan siya nito pauwi at sa daan ay ipinahayag ang kanyang pagnanais na maging isang basketball player. Nang marinig ito, nagmungkahi si Jiang sa kanya na tigilan niya ang paninigarilyo at magtrabaho ng husto upang makamit ang kanyang pangarap. Kasunod ng mga mungkahi ni Jiang, nagsimula si Wuyang na mag-ehersisyo at nagsikap na tigilan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak, pagkatapos ay nagpasya siyang pagtuunan ang kanyang mga anak at tulungan silang maging maayos ang kanilang kinabukasan. Sa kabilang banda, naalala ni Jiang kung paano siya niligtas ni Wuyang mula sa pagkakabangga at nakitang katulad ito ng ginawa ni Dayang sa kanya noong araw. Pumunta siya sa kanyang aparador at kinuha ang larawan ni Dayang at laking gulat niya nang makitang kamukha ito ni Wuyang. Hindi nag-aksaya ng anumang oras, binisita niya ang apartment ni Jin para makita ang misteryosong batang lalaki.
Nang magpakita si Wuyang sa kanyang harapan ay kinuha niya ang larawan ng kanyang batang asawa at nagsimulang magkumpara. Sa huli ay naisip niya na baka si Wuyang ay anak ni Dayang. Gayunpaman ay itinanggi ito ni Jin at sinabing anak niya ito, upang suportahan ang kanyang mga pahayag. Idinagdag niya na si Wuyang ay may mukha ng kanyang ina na tulad kay Dayang. Nalito si Jiang nang marinig ito at nagpasyang tawagan ang kanyang asawa upang malaman ang katotohanan. Sa kasamaang palad ay nagsimulang tumunog ang telepono ni Wuyang. Bago pa siya mahuli, siya ay nagmadaling lumabas ng bahay at sinagot ang tawag. Pagkatapos ay nagsalita siya na parang matanda na inaalis ang mga pagdududa ng kanyang asawa at tinitiyak na wala siyang ibang anak na lalaki maliban kay Shiwo. Sa paaralan ay nagsimulang umulan at nalaman ni Wuyang na si Xia ay hindi nagdala ng payong kaya dumiretso siya sa isang tindahan at bumili ng 2 payong, isa para kay Xia at ang isa ay para kay Shiwo. Pagkatapos gawin ito, pakiramdam niya ay isa siya sa pinakamabuting ama sa buong mundo. Ang eksena ay lumipat kay Jiang na naglalakad sa isang mall kasama si Aaron. Habang tumitingin ng mga makeup ay nakatanggap siya ng mensahe at napagtanto na napili siya bilang reporter para sa JBC, dahil dito ay natuwa siya at binati rin siya ng kanyang kaibigan para sa kanyang tagumpay. Samantala si Wuyang ay napili din para sa basketball team ng paaralan at inanyayahan si Shiwo na sumama sa kanya. Noong una ay tumanggi ito na sumali sa mga laro ngunit dahil sa kanyang pamimilit ay pumayag ito. Maya-maya habang ang dalawa ay pauwi, nilapitan sila ni Jiang at ipinaalam sa kanyang anak ang tungkol sa pagkakatanggap niya sa JBC at nagulat siya dahil si Wuyang ay naging masaya rin para sa kanya at ang tatlo ay nagyakapan. Kinabukasan habang si Wuyang ay naglalakad mag-isa sa pasilyo ng paaralan ay napansin niya ang grupo ng mga bully na binangga si Shiwo. Galit na sinundan niya ang grupo at hinamon si Jasung sa isang laban sa basketball. Nang marinig ang tungkol sa laban, ang mga mag-aaral ay nagtipon sa paligid ng court at nagpalakpakan para kay Jasung. Sa kanilang pagkagulat, si Wuyang at Shiwo ay nagbigay ng magandang laban at sa huli ay nanalo sa laro. Ang eksena ay lumipat kay Jiang na naghihintay ng kanyang pagkakataon na magbalita. Pagkatapos ay nilapitan siya ng direktor ng JBC at hiniling sa kanya na interviewin ang isang sikat na manlalaro ng baseball. Masayang tinanggap ni Jiang ang pagkakataon at lumabas para interviewin ang manlalaro kahit na walang script o preparasyon. Buti na lang naging maayos ang interview at pinuri ng lahat ang kanyang pagganap. Kinabukasan nang pumasok si Wuyang sa paaralan ay napansin niya ang isang grupo ng mga lalaki na nagkomento ng hindi maganda sa edad at hitsura ni Jiang. Makikipag-away sana siya sa mga ito ngunit bago pa niya magawa iyon ay sinugod na ng kaibigan ni Xia na si Jiho ang mga batang lalaki. Ang palabas ay nagwakas ng samahan ni Wuyang si Jiho at binalaan ang mga bully na layuan ito. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!